Jen, alam mo, ikaw medyo naging controversial yung ano mo yung technique mo ng pagpo-point ng manok. Pangkaraniwan sa mga tao, ang iniisip, kailangan ang manok ay empty. Pero ikaw kakaiba. Pagkatapos mong tarihan, papatukain mo. Ano ba ang ano niya? Ano ba nasa isip mo? Ganyan ang ginagawa mo. Base kasi sa experience ko, lahat tayo noon ay we were versed sa American way na pag ilalaban natin ang manok natin ay empty. At talagang sa paniniwala ng mga Amerikano, ang pag-empty ang manok mas matibay, mas matagal sa drag, mas malaki ang chance sa manalo pag nag-drag. Pero sa panahon ngayon, ang labanan talaga natin ay under 1 minute ang average fight. Tapos dumating din ako yung mga punto na talagang lahat ng sistema ng Amerikano ay kinopya ko. Na pwede nating sabihin monkey see, monkey do rin ako. Pero sa ngayon, ang nakikita ko, ang pagkokontrol natin ng temperature natin sa cockhouse at saka ang pagkokontrol natin ng humidity sa cockhouse ay hanggang cockhouse lamang. Kasi titingnan natin yung factor na natin na from the cockhouse, pupunta tayo sa tarian, maglalakad tayo. Pagkatapos sa tarian, magtatagal tayo. That's 5 to 10 minutes, maybe minsan na-extend pa. Pagkatapos lalabas tayo, mag-aantay pa rin tayo bago pumanik sa gradas. So yung time difference na yon, malaki ang nagiging pagbabago ng manok. Nagbabago ang humidity, nagbabago ang temperature, nagtatagal sa kamay ng manok ng tao ang manok. Maraming factor na maaring mapagbago ang moisture content ng manok. Base sa pag-eksperimento ko, matagal-tagal na rin naman, halos mahigit 5 taong ko nang ginagawa, ay nagpapakain ako minsan bago tarian, minsan naman pagkatapos tarian. Depende sa pag-aantay ng manok. At pagdating doon sa cockhouse, pag may maintenance ng humidity, room temperature, hinahayaan ko na lang kung ano na lang. Kasi hindi natin makokontrol hanggang sa mailaban ng manok eh. So ang ginagawa ko na lang para may maintain ako yung moisture ng manok, ang ginagawa ko ay pinakakain ko sila ng pellets. Ano ang nagagawa nito sa manok? Ang manok, kung may tubig sa katawan, in a certain period of time, may nagagawa ang pellets. Kasi timing eh. Kung ano man yung tubig na nasa katawan ng manok, yung sobrang moisture, kung pinakain mo sila, minsan pakakainin ko ang manok ko ng minsan 6 na pellets lang, depende sa hipo. Minsan naman 1 kutsara, kalating kutsara. Minsan naman 2 kutsara. Kasi pag hinipo ko ang manok ko at nahipo ko, na-feel ko kung ano ang kulang nila, doon ako nag-a-adjust kung gano'ng karami ang ipakakain ko sa kanila. Pero pellets lang. Ang ginagawa ng pellets, parang sponge yan eh. May tubig dyan, lagyan mo ng sponge. I-absorb yung tubig, nandoon sa sponge. Ganon din ang pellets. Kung ano yung sobrang moisture sa katawan, niya. sisip-sipin niya. Pagkatapos, alam naman natin lahat na pag bumuka yung tuka ng manok, ibig sabihin niyan, tumatanggap na sila ng moisture. So, yun naman, ano yung nasa loob, i-absorb, yun naman papasok, i-absorb din, hanggang sa nandun sila for a certain period of time. Ingatan na lang natin na baka tumagal, malusaw, medyo delikado na tayo, magdasal na tayo sa swerte.